ng tubig dito. What's up mga lods? Kamusta na? Ito nasa ulo ko. Daming gamit pare ko. Kasi kayo ginagalaw ninyo eh. Ako tinapamaan. Manolito Dalisay, pagpalang gabi. Giovanni Buenaflor, Kenneth Jimenez, shoutout sa iyo. Yasi Choi, shoutout sa inyong lahat. Mapagpalang gabi. Tanggal lang tayo ng ubo. Katinan lalamunan ko kasi. Mapagpalang gabi kay Commander Sator Elmer Dicta. So yun, mapagpalang gabi sa lahat ng mga idol, sa lahat ng mga nanonood sa atin. Pagpalain tayo ng amang oy, amang alpha, omega, mga ha, aha, o aha. Yode, babet, ito gumato na doon ay yawi, yoba. Ang amang kay taas-taasan na may likha ng langit at lupa. So yun mga lods, matagal-tagal tayong hindi nakapag live mga ilang araw, so tayo ay busy sa ating mga ginagawa, no? Kaya sa gabing ito mga lods ay babawi tayo sa inyo. So yun, si Kasam Ino nanonood, Queen Rio Noah, Tison Onyate, mapagpalang gabi, shoutout sa iyo. Aldi Baguio Sibiri, so shoutout sa inyo. Sa lahat po ng mga nanonood dyan, shoutout sa inyo at mapagpalang gabi. Ang ating content sa gabing ito ay tungkol sa mga orasyon na naman na ipagkakalob natin sa inyo. Nakukunin natin sa sagradong aklat ng La Compañía de Jesucristo. So yun yung ating ipagkakalob. Marami-rami to. So
Napakaganda nitong mga orasyon na ito na ipagkakalugod natin. So yun, puro pag sinabi nating aklat ng La Compañía, so ito ay mga gamit ng ating Panginoong Jesucristo na orasyon nung siya ay kasakasama pa ng mga apostol noong unang panahon na sila ay magkakasakasama pa, no? So ito yung mga orasyon na ipinagkaloob niya doon sa mga apostol niya upang sila ay maingatan sa anong mang panganib, kapahamakan at may magamit sila sa oras ng kagipitan o maging depensa sa kanilang katawan. So, nawa ay ingatan ninyo ang orasyong ito at lubos na igalang, gamitin ang wasto o tama. So, pinagkakaloob natin to para magamit po ninyo na sa pang-araw-araw. So, yun, 9:25 yung oras natin yun. Time check tayo mga lord. So, yun. Baka-share na lang po yung ating video para sa ating mga pag-aaral o ating pagbibigay o pag-share ng mga karunungan at orasyon. Ano ba itong mga nag-a-add sa akin? Puro walang mga muka. So kahit kayo, ano? Mga nag-a-add sa akin. Paano natin ano yan, i-accept yan. Yung iba fake account pa. So yun mga lods, antay-antay lang tayo ng ilang mga viewers natin sa pataasin lang muna natin ng konti. Para sabay-sabay na lang po nakokopya ng mga orasyon. Tignan nyo. Pati si SpongeBob, ina-add ako. Baka sa susunod na mag-add sa akin dito, si Patrick na. Diyos ko po naman. Sabi ko sa inyo, pag mag-add kayo, gamitin nyo yung tunay na account nyo. Huwag yung yan Pogi yung a-add mo ba yan? I-accept mo ba yung mga ganyang account? Parang mga hindi maintindihan diba? So mahirap accept tayo ng accept ng mga ganyan. Digay ako ng digay Minom lang ako ng healing water. Sa bagay galing ako sa labas kanina, no? Sunod na mag-add, Power Ranger na. Nako po. Sierra Romeo, shoutout sa iyo. Nats Macabrinkles, Saldi Sabug. So shoutout sa inyo sa lahat ng mga nanonood sa atin. So yun, mapagpalang gabi sa lahat mga idol. Stalker lang yan, idol. So marami pong ganyan mga stalker. Bahala kayo mga stalk ng mga stalk dyan. Magsawa kayo dyan. Stalkin nyo sa akin. Stalkin nyo yung mga mayayaman para magkapera kayo. Sa akin hindi ako mayaman. Wala kayong mapapala sa akin. Ako pa stalkin ninyo. Pag umiinom ako ng healing water, lagi akong nadidigay. So yun mga lods, yung mga orasyon na pinagkakalob ko sa inyo, gamitin yan sa healing water. Pag may mga ubo, sipon, ganyan. Ganyan lang ako pag ginagamot ko yung sarili ko, binabasbasan ko yung tubig bago ko inumin. So marami nagtatanong sa akin kung paano ko ginagamot yung sarili ko. Simple lang, tubig lang. Dadasalan ko lang yung tubig, no? Babasbasan ko lang siya.
iniinumin ko na, pagpapawisan ako. Katulad ngayon, parang pinagpapawisan ako ng malamig na hindi maintindihan. So, pati yung mga negatibo na nasagap natin maghapon, kasi bumiyahe kami kanina. So, siyempre, nagdadrive ka, may mga taong, minsan naglalakad ka, nakakasalubong mo yung punong-puno ng problema sa katawan, punong-puno ng negatibo, stress, no? Nasasagap natin yun. Kasi tayong mga nasa spiritual, mga bukas tayo eh. So, sabihin man natin na sarado yan, may selyo yan, may susi yan. Hindi pa rin may iwasan na nakakasagap tayo ng mga negatibo. Pero hanggang negatibo lang. Hindi mga bira-bira, walang ganun. Kapag tandaan po natin, ito billing ko dun sa mga miyembro ko, hindi po sa lahat, kasi alam ko naman, nag-start pa lang yung iba sa inyo ay nagpapakadalubhasa pa lang. Tandaan po natin, kapag tayo ay manggagamot, manggagamot ka na, nabira ka ng nakulam ka pa, sa akin payo ko to sa mga miyembro ko, tigil nyo na yung panggagamot ninyo, itigil nyo na. Bakit? Kasi sa dami ng binigay kong orasyon sa kanila, sa dami ng binigay ko na pambaklas, pangrebuelta, pangwasak ng mga tigalpo, so nabibira pa sila. Sa poder pa lang, pondo, bakod, baluti, kung ano-ano pa, balabal, sinturon. So, yung mga pinagkalob ko dyan, may mga gamit pa akong pinagkakalob sa kanila, mga mutya, pagka pumupunta sila dito, napagkakaloban natin yung mga hunter ng mga ganyang mga gamit. So, kapag sila pa naman ay natigal po pa, edi tigil na nila yung panggagamot nila, yung pag-aaral ng spiritual. Yan ang lagi kong sinasabi sa kanila kasi, so, hindi sa kanila tumatalab yung aral. So, sa kanila lagi kong sinasabi sa mga miyembro ko yan, tigil nyo na pag-spiritual pag natigal po pa kayo. Kasi, bakit? Baka hindi sila nagdidibusyon o hindi nila sinusunod yung aking mga payo. Iyan ay sinasabi ko sa mga estudyante ko na, pero sa inyo, hindi naman. So, sa karaniwan sa atin sa spiritual, inasabi nila, mahirap daw gamutin yung kanilang pamilya, yung kanilang sarili. So, hindi ganun mga lord sa mga manggagamot. Pasintabi sa inyong paniniwala na kailangan alisin nyo yan. Wag ninyong dalhin yan lagi sa inyong isipan na kapag pamilya, mahirap gamutin, kapag sarili, mahirap gamutin. Bilang manggagamot, sa payo ko sa aking mga miyembro, dapat kung manggagamot kayo, unang-unang dapat na kaya mong gamutin ay ang iyong sarili. Mapamaterial na karamdaman o mapa-spiritual. Dapat nga wala nang gamutan sa spiritual kapag sarili mo kasi mahirap na ipaliwanag kapag napasok pa spiritual mo. Kagaya nga sinasabi ko sa kanila, nagla-live ako, kinokopya nyo. Naglalagay ako sa YouTube ng mga orasyon, ng mga pangontra o anuman, kinokopya nyo. Meron pa kaming tinatawag na Hunter Alpha. So, GC yun Sa loob ng GC, ng Hunter Alpha, puro orasyon, puro pagtuturo dun. Nandun lahat, kinokopya nila yung mga itinuturo ko, then dinadasal nila, dinidibusyon nila. So, ginagamit na nga nila actually sa gamutan ngayon. Magagaling na rin gumamot yung mga ibang miyembro ko sa Hunter. Yung iba ayaw lang talaga manggamot, yung iba gusto sa sarili. Pero, pinupush ko sila na maging manggagamot talaga. Sabi ko nga ang misyon natin, manggamot at maglingkod sa iba. Hindi para sa sarili lamang. So, iyon, ay yung iba, napipilitan manggamot sa iba. Nagka-practice sila sa kanilang kamag-anak, kapitbahay, hanggang sa, ano na sila. So, Kobe Par, ano balita sa gambling medallion mo na in-order mo sa akin? So, yun, yung iba po sa kanila, nanggagamot na. Yan, grabe yung pawis ko, mga lods, Yun yung sinasabi natin, Healing water pa lang, kailangan napapatalab nyo na sa inyong sarili. So, napansin nyo yung ginawa ko, bakit ginawa ko sa harap ng camera. Kaya natin ginawa sa harap ng camera na binasbasan ko yung tubig, na igagamot ko sa sarili ko. So, ganun lang naman ako gumamot sa sarili ko, Kung halimbawa,
Noon, nung nagsisimula pa lang ako, bata-bata pa lang ako, ang ginagawa ko, pagka, kung tatanungin nyo, real talk natitigal po din po ako noon, kakulitan ko. At totoo lang po, napipikon sa akin yung mga matatanda na kinukulit ko sila, yung mga matatandang antingero napipikon sa akin nung bata-bata pa ako noon. Titigal po rin ako niyan pag uwi ko, nanlalata na ako, suka, sakit ng tiyan, sakit ng ulo, sakit ng katawan. Ang ginagawa ko, hindi ko muna i-revuelta yung sarili ko. Kukuha ako ng basyo, yung may tinatago akong basyo noon na bala ng 22. Kinargahan ko siya ng mga dignum dun sa loob. Then iniipit ko sa daliri ng paa ko. Ubod naman talaga ng sakit. Naku po, kikiringking ako sa sakit. Pero tinitiis ko, kinokombati ko yung sarili ko. Pero hindi ako nagpapasampa. Kasi pagka may karga kayo, ginawa nyo sa sarili nyo, nasasaktan din yung gumawa kahit hindi nyo napasampahin. No? Yun po yun. Noon, para akong siraulong sinasaktan ko yung sarili ko. Then after nun, siyempre, practice, aral-aral, then natuto kong magpasampa, natuto ko ng mga lihim na karunungan, mga salita. So, ang ginagawa ko, pambaklas, pangrebuelta, talim ng oaks, no? Pinagsasama-sama ko yan sa isang basong tubig kahit nailalagnat ako. Hindi ko na tinitignan yung kamay ko, basta may naramdaman ako, hindi ko na tinatawas yung sarili ko. Basta may naramdaman ako, pinagsasama-sama ko lang po yung orasyon. No? Alam ko na po kung paano gamitin ang gambling medallion, Commander Leon. And tanong, nanalo ka na ba? Gambling medallion yan, sa sugal yan. Kailangan, nanalo ka dyan. Kung alam mo na gamitin. So yung comment mo dyan kung paano gamitin. Para yung mga nakabili sa akin ng gambling medallion, alam din nila kung paano pagaganahin. So ano naman yan nandyan naman yan sa libro kung paano pagaganahin. Dibusyon mo, di ba? So may dibusyon naman yan dyan Sabi ko nga sa inyo, ang dami nang nananalo dyan. So click na click sa amin yan. Hindi, yung 10 na inaano namin, iniimprenta na medalyon. Pasampu-sampu lang imprenta, pero ubus ka agad yun, hindi naabot na 1 linggo. So, non-stop sa amin yan, yung ano na yan. So, yun, tuloy natin mga lods. Ang technique lang dyan, yung baso katulad na ito, iinumin ninyo, ipapainom nyo sa pasyente o sa kamag-anak ninyo. I-start kayo ng panggagamot sa healing water. Dasalan nyo lang yan. Kung gusto nyo dasalan ng ama namin, dasalan ninyo. Basahin ninyo yung Salmo 91, idasal nyo dun sa tubig, napakainam. Then, isama-sama nyo yung mga orasyon, inumin nyo. Iba yung pakiramdam ng nakakainom kayo. Kung talagang mahina-hina pa yung bakod ninyo, yung puder ninyo, kaya pambutasin o mapapasok pa kayo, huwag mawawala sa inyo yung maintenance ng healing water tuwing Martes at Biyernes. Sa mga nanggagamot, yan yung technique. So, tuturo ko yung technique sa inyo para alam niyo. Bago kayo mag-start ng gamutan, kailangan, kung ilan yung rebelta na hawak ninyo, ibugan nyo na dun sa tubig. Then ilan yung dasal ninyo, yung bakod, yung pondo, binubulong ko yan sa tubig. Then tsaka ako iniinom para mas mabisa talaga. So, bago ako manggamot, yan ang ginagawa ko noon. Ngayon, bago ako nang gagamot, so sabi ko nga sa inyo, yung gamit ko na puder, pondo, bakod, dibusyon, so malalakas yung mga yon. Kaya lang, pang ilang araw lang, hindi ako nagpapaubaya. Lagi kong Martes at Biyernes. Pero kayo kung gusto nyong araw-araw mas mainam, lagi kayo nagdidibusyon. So, kasi sa akin, kaya ako ay tiwala din dahil meron akong pondo, may bakod, may puder, no, may balabal, may sinturon, kung ano man yung mga dasal nun, suit ko yun tuwing Martes at Biyernes. Then, sasabayan ko pa ng dibusyon, sasabayan ko pa ng selyo, no, kahit may selyo pa ako, kahit nararamdaman kong hindi pa nila nababasag, selyo pa ulit. So, ganun lang, for safety, no, para hindi kayo mapasok. Minsan nga napupunta ako sa ibang lugar, nararamdaman ko, sa likod ko, binubugahan ako tinatawanan ko lang. Gusto ko nga, patalabing ko iuusal ko yung pambukas ng selyo para pasukin ako. Then, para pag nirebuelta ko, mas sulit.
So, kaya lang, baka mamaya, malakas yung bumuga. So, mahirap naman mapasok, di ba? Bilang manggagamot, pag napasok ako, payo ako ng payo sa kanila na kung talagang tunay silang manggagamot, bakit kailangan mapasok sila? Tas ako, makikita nila, napasok. Commander, yung revuelta na sulat sa tissue, pwede ba sa tubig yun? Gawin mo dyan, ano na lang, yung sa tissue, huwag mo ilagay sa tubig. Ano mo sa bibig mo, then tunawin mo ng tubig sa bibig mo, punuin mo ng tubig yung bibig mo, tsaka mo lunukin. Para medyo hindi medyo ano nga lang, paano natin paliwanag, medyo sa lalamunan parang irritable ka lunukin. Kasi durog-durog. So yun mga Lods, eto na, pumalo na tayo ng 49, ayun, 50 viewers. Mapagpalang gabi sa inyo lahat mga idol, nakakamiss din kayo kahit pa paano. Yung kakulitan ninyo, no? Yung kung ano-anong tinatanong ninyo sa oras ng pagsishare natin ng mga karunungan, minsan kung ano-ano tinatanong, pero nakakamiss din. Minsan may mga napapagalitan ako kasi hindi naman angkop yung mga tinatanong. Minsan nagtuturo tayo ng orasyon, itatanong nila paano ba tumama sa loto, di ba? Alam niyo mga Lods, kung ako tatanungin ninyo ng numero at sa loto, unang-una, hindi po ako nagsusugal. No, hindi po ako nagsusugal. Kaya wag niyo po akong tanungin pagdating sa mga sugal-sugal. Pero pwede ko kayong bigyan ng mga orasyon. Pwede ko kayong bigyan ng mga orasyon na sa sugal. Ngayon, kung tatanong niyo sa akin, paano to papatalabin, Commander? Paano to pagaganahin? Pag ibinigay sa iyo orasyon, matik na yan, 3 beses niyo yan uusalin sa isip. Then, baka pwedeng bago ka magsimula ng orasyon, orasyonin mo muna. So, baka ganun. Kasi hindi nga po ako nagsusugal, hindi ko yan tested. Nagbibigay ako sa inyo ng galing sa libro. So, matik yan. Hindi yan pulot sa mga GC-GC, hindi yan kulang. Kasi hindi naman magsusulat sa libro kung hindi naman galing sa PDF yung libro mo eh. Yung libro po kasi na galing sa PDF, may kulang, mayroong kumpleto. So, hindi pare-pareho. Kaya hindi po ako nagpapakasiguro yan. Kaya ako po talaga sa Amazon, no? Sa Amazon po talaga ako na kumukuha ng libro, doon ako lahat halos nag-collection, no? So yun mga Lods, masasabi ko sa inyo, ang pagdating sa mga sugal, wag niyo po akong tanungin dyan, hindi ko experience yan. Then meron nangihingi ng numero sa loto, na nagtuturo tayo ng orasyon, ito lang sasabihin ko sa inyo, tandaan po natin, yang mga manghuhula na nagbibigay ng number sa loto, kagaya ni Rudy Baldwin, no, nagbibigay ng number sa loto. So, straight to the point. No, si Rudy Baldwin nagbibigay ng numero sa loto. Ang tanong diyan, tinayaan na po ba niya yan? Tumama na po ba siya sa loto? So, hindi na natin pahabain, no? Kung halimbawa, ang iba na mga nanghuhula, nagbibigay ng mga numero sa loto, sabihin tatama. Ba't hindi kaya nila tayaan? Yun lang po yung yung sagot ko dyan. Kasi kung talagang iyan ay tatama sa loto mga Lods, yung mga nangihingi sa akin ng numero, hindi po ako nagbibigay niya. Kasi kung alam ko na iyan ay tatama sa loto, di tinaya ko na lang, naging milyonaryo pa ako. No? Kasi kung talagang tatama, ba't mo pa ibibigay? Disuluhin mo na lang yung yung numero. Sasabihin nila, napaka naman daw, napaka tawag nito, selfish. Hindi mo daw ibahagi yung yung swerte. Yun nga bago mo ibahagi yung swerte, kailangan swerte ka muna, tumama ka muna para may maniwala, 'di ba? Paano nga maniniwala kung ikaw nga hindi tumatama? Sabi nila, hindi kasi ako tumataya sa loto kaya binibigay ko na lang sa kanila yung swerte. Yun ba talaga ang dahilan? Kaya mo ibinibigay yung numero sa loto dahil hindi ka tumataya o hindi ka nagsusugal. Paano nga natin malalaman kung talagang legit yung mga numero mo kung mismong ikaw ay hindi tumataya? So sa akin, tatanong nyo, bakit Commander ibinibigay mo yung mga yung mga sasugal kung hindi naman tumatama? Itong tanong ko, yung bang gambling medalyon namin ay wala bang tumama? So lahat ng kumukuha ng gambling medalyon sa akin may
magandang feedback. Pero hindi ako tumataya. So ganito kasi yan. Bago ko ibigay yung isang gamit, no, bago ko ipalimusan yan, tinitesting ko yan sa mga kakilala ko. Tol, gambling medallion, di ba nagsusugal ka? Ganyan ako, ganyan ugali ko kapag hindi ko pa tested. So, dahil hindi nga ako nagsusugal, bibigay ko dun sa kaibigan ko. Tol, ito yung dasal, oh. Dasalin mo 49 days. Tanong sa akin, legit ba to? Hindi. Ikaw yung ano, ikaw yung gagawin kong ano, ikaw yung gagawin kong kumbaga eksperimento kung legit yan. Tapos sabi ko naman sa kanila yung totoo eh. E pag legit yan, tsaka ko ilalabas yan. So alam nyo ang kagandahan doon, tumatama sila. Tumatama talaga. Kung minsan malaki din yung tinatamaan nila. Tol, sasabihin sa akin, legit, pwede mo nang ilabas. Yun, ilalabas namin. No? Iyan kasi ay gawa din yan, kumbaga pansarili na gamit, personal na gamit talaga yan. Kaya nga kung hanapin nyo sa iba marami bang gambling, ilan ba nagtitinda ng gambling medallion na katulad ng gamit namin? Di ba ako lang? Kasi yan po ay sariling kasa. At inango yan sa libro, na mismong libro na kasama na ibibigay sa inyo. Yun po yun mga lods. Dati nung unang labas ko niyan, mahal talaga yan, yung gambling medallion namin. So sa mga nagtatanong, magkano yung gambling medallion ko? Ito, wala nang ano, PM me. Alam naman ninyo, tsaka marami nang nakakuha So, ang gambling medallion namin noon, unang labas niyan, ay bigay ko ay 5K. Pero nung nakapag-release kami ng napakarami, kasi dapat limited edition yan And dami nag-request. Ngayon, ang iniisip ko, bahala na lang kayo mag-iwasan, mga lods. Paano mag-iiwasan? So, halimbawa, kayo ay nasa sugalan at nagpangita kayo na may mga suot kayo ng pare-parehong gambling medallion nang galing sa akin, ay magparaya kayo. Halimbawa, uwi muna yung isa, kinabukasan yung isa naman ang babalik. So, ganun na lang, kasi magtatalo-talo yung gambling medallion ninyo. O kung sino sa inyo malakas magpaobra, doon siya, mas talo ninyo yung may ibang hawak ng gambling medallion. So, dapat limited yun. Kaya nga lang, sa sobrang dami ng request sa amin na, Commander, gawa ka pa. Ang unang-unang gawa namin yan, 100 pieces lang. Pero sabi ko nung pangalawa, last na to, 50 pieces. Hanggang sa sobrang dami ng request. Ayun, nung marami nang nag-request, inilabas namin yung 3K na lang. Kasama pa yung libro. Kaya lang yung libro, niliitan namin ng napakaliit para pwede ninyong ilagay sa inyong pitaka. Ang problema lang, kung malabo yung mata nyo, baka hindi nyo na mabasa. So, yun yung sinasabi natin dito mga idol, no? Kaya sa digital, tinetesting muna namin, binibigay namin sa ibang katropa. Dapat dito sa ibang mga nagbibigay sa loto para ng numero, kung talagang di kayo nagsusugal, dapat tinetesting muna ninyo yung ano na yan. Bigay nyo sa kapatid nyo, baka pag tumama pa yan sa loto, mabalatuhan pa kayo. Matik naman, mabalatuhan kayo nun. So, yun yung sinasabi natin Katulad sa mga nagtitinda ng pampaswerte, di ba? Ang daming nagtitinda ng pampaswerte. Meron pang mga tawag nito, prosperity oil. Tapos makikita mo yung bahay nila. Walang pagbabago. 'Di ba? Kailangan kapag sinabing pampaswerte, dapat swerte yung may-ari. So yun lang naman Sabi ko nga sa inyo, hindi nyo malalaman kung minsan sa Lazada o order kayo dahil mura. 'Di ba? Dahil mura doon sa Lazada. Ang tanong, legit po ba yan? Gumagana ba yan? So, hindi ko tinitira Lazada. Marami din naman ako nakikita dyan na magagandang na may mga legit. Yung iba, may mga comment pa nga dun may mga feedback napakaswerte ko sa gamit na to. Di lang natin alam kung account din nila yun. Yung nagko-comment dun. So, ayun, basta ingat lang kayo. Ingat lang. Lalo na sa mga nanghihingi ng numero, hindi po ako nagbibigay ng numero. Kung talagang tatama sa loto yung numero, tatayaan ko na lang. Sino po ba ang ayaw yumaman? Lahat naman tayo gusto natin yumaman. Hindi para sa sarili lang, no? Kundi para sa ating pamilya. Wala namang gustong yumaman na para sa sarili lang. Lahat tayo, puro sa pamilya natin yan. Kaya hindi ako naniniwala na mga nag-aahangad na yumaman mga sakit. Siguro nagsasawa na sa kahirapan kaya gusto din yumaman. So, yun lang po yun mga lods. Okay, start tayo mga lods. Screenshot tayo ulit, Screenshot tayo ulit. So, ulitin natin yung title ng ating aaralin ay
Sagradong Aklat ng La Compañía de Jesucristo. So, iyan po yung ating aaralin, no? Yung ating ipagkakaloob. So, yun mga lods, bakit kailangan kong iharap sa kabila? Para hindi na po kayo mag-mirror. Kasi pag dito nyo binasa, o di ba baliktad? Reversal. Good night po, Commander. Na-share ko na po ang video mo. Bukas ko na lang tapusin. Okay, Sahit na suwa. Thank you, thank you. Magpalain ka ng amang kahit tastasan at bantayan ka sa iyong pagtulog. So, orasyon ni Jesucristo laban sa masamang loob. So, shortcut na to kasi pinili ko talaga yung pagkakalob sa inyo. Dios mío Ram, lleno ako, beri rey del cielo, y tierra. Yung letter Y po dito, ang basa dito, I. Parang people of the Philippines versus I. O kung ano man mga pangalan. So, parang ganun po ang pagbasa. Ulitin ko, orasyon ni Jesucristo laban sa masamang loob. So, Dios mío Ram, lleno ako, beri rey del cielo, y tierra. So, antayin nyo na lang po Papakita ko mamaya sa screen. Babasahin ko lang at papaliwanag ko yung tamang pagbaybay. No? Joel Balocos. Kaya nga natin binibigay, hindi lang naman sa iyo to binibigay, Joel Balocos, sa lahat bakit ko to ibibigay sa lahat? Isipin mo, ilan ang follower ko? 22K. So, lahat ba lahat yan na basbasan ko yung mga follower ko na yan? Hindi naman. So, bakit natin pinagkakaloob? Kahit hindi nyo po ito debosyon, maniwala kayo sa akin, gagana at gagana to. 100% gagana to. Dahil ang susi, itong kalooban. Andaan po natin yan, ang susi ng mga orasyon, yung kalooban mo. Kung sa damdamin mo, pinaniniwalaan mo, sa isip mo rin, na ang mga orasyon ito ay magagana dahil gagamitin mo sa kabutihan, gagana at gagana yan. So, wala nang ganong tanong, na ipaliwanag na natin. So, dito na tayo sa orasyon ni Jesucristo sa kahirapan. So, kung may kahirapan, orasyon ninyo to, mas maganda na ito, idikit nyo sa likod ng pinto. Sulat nyo sa papel, dikit sa likod ng pinto, kada umaga babanggitin ninyo, kada gabi. No? Harap lang kayo sa likod ng pinto, so banggitin ninyo. Mabanggit man ng mga anak ninyo ito, walang problema. Hindi sasakit ang ulo. Hindi papasukin ng negatibo. Kasi orasyon ni Jesucristo sa kahirapan. So, ibig sabihin, sa kasaganahan ito. No? Pagka may kahirapan sa loob ng bahay ninyo para pumasok yung kasaganahan, so ito yung inyong gagamitin o dadasalin. Beneti dabo admi, bobis et omnia ego bona. So, ganun lang po kabilis yung pagbasa. Beneti dabo admi, bobis et omnia ego bona. So, then, yung pangatlong orasyon ni Jesucristo kontra sa lason. So, ito mga lods, bubulong po ninyo sa tubig. Kung sa tingin ninyo ay nakikipag-inuman kayo, baka mamaya may orasyon dyan na panglason. So, ang gawin ninyo, yung inyong tubig na iniinom, halimbawa, kunyari, may sarili kayong daladalang mineral water. Style lang po yun, style lang. May daladala kayong sariling, mas mainam nga nun, may mineral water kayo, kunyaring bote. Para hindi kayo iinom dun mamaya, yung tubig, meron din karga. So, may sarili kayo, no? Sa inuman, dadayo kayo. Ibubulong nyo po itong rasyon na to dun, bago kayo makipag-inuman. Kasi kapag nakainom na kayo, hindi nyo na to pwedeng ibulong. Wala na pong bisa yon. Bago kayo dumayo ng inuman, yung daladala yung mineral water, nabulungan nyo na. Ang orasyon ni Jesucristo kontra lason, soberin, mohin, moestes, igusum. So, ulitin ko lang dito ko na lang ulitin sa kabila ng natin. So, habang ipinapakita ko, screenshot nyo ng mga lods. Yan, ang tamang pagbigkas, orasyon ni Jesucristo laban sa masamang loob. Dios mío Roam, lleno ako, beri rey del cielo, y tierra. Yan yung sinasabi nating Y kanina. Orasyon ni Jesucristo sa kahirapan, beneti dabo admi, bobis it omnia ego bona. So, orasyon ni Jesucristo kontra lason. Yung letter Y dyan ay letter I. Sobirim, mohim, moestes igusum. So, ulitin ko para hindi kayo mahirapan dito sa Subirim, mohim, moestes, igusum. So, yun po yung tamang pagbanggit o pagbigkas dyan. Then, screenshot. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, okay. Copy na. Yan na naman. Tanong ni J. Lord Aguilar Benenciano.
Ulitin mo yung video, Lods. Ulitin mo. Pinaliwanag ko na kanina yan. No, ulitin mo na lang. Echo Alpha is watching. So yun, shoutout kay Echo Alpha. So yung mga nagtatanong kung pwede ba umusal lang orasyon, wala akong basbas, ulitin mo yung video. Replay mo, maintindihan mo yung tinatanong mo. Papaliwanag ko lang yan, may nagtanong na naman. So nilalagyan ko ng tanda mga lods kasi pag may nagtanong sa akin may babalikan ako. Kasi ang daming libro dito Kaya kung minsan yung mga tinuturo ko sa inyo nilalagyan ko ng tanda. Dito. Matitindi na ito dito. No? Mahirap na ibigay yung iba dito mga lods kasi matitindi na. Pang discomunion na. Sa Armas de Mano, matataas na. Pati yung pag-akyat ni Jesucristo sa langit. So, pili tayong mga medyo ano lang. So yun, may dalawa rito, may nakita tayo. Orasyon ni Jesucristo sa sakit. So kung may sakit ng isang tao, pwede itong pwede itong mga lods sa sa mga may sakit. Sa tubig, pwede ninyo itong idasal. Jesus Cruz, Imibo, Kabit, Egpeya, Payon. Hindi po Egpeya, hindi Egpeya ang pagbanggit dito, Egpeya. So yun po. Orasyon ni Jesucristo pang saway sa taong matapang. So kung may taong matapang para siya ay may suheto, no, sinasabi dito pang saway, so pang suheto po ito. Jesus salvo al sol erpen pido. No, erpen pido. So yun mga lods, takpan ko yung nasa taas kasi hindi naman yun yung ibibigay natin. Medyo mataas kasi, baka mamaya malula yung inyong spiritual. So marami pa naman mga bago na kumukopya. So shoutout sa ating 52 viewers. So yun. Si Tagalog Ramil parang bago. Parang lagi kang bago sa live natin. Sabi natin, kapag tayo ay nagbibigay ng orasyon, no, nagse-share, wag muna po kayo magtanong ng magtanong. Gusto niyo po bang mabigyan ng maraming orasyon o sagutin na lang yung mga tanong niyo? Pakisagot po. Mabigyan ba kayo o masagot yung tanong ninyo? Sa sa pagtatanong po ninyo, pwede naman yun sa bago tayo mag-exit sa ating live video. So ngayon, kung gusto niyo magtanungan tayo, titigil ko to. Magkwentuhan tayo dito, magtanungan na lang tayo. Apo Philip Apollo, shoutout sa iyo. So, yun, laging natin tatandaan, no? Huwag tayong excited katatanong. Kasi unang-una nakaka-interrupt. So, gagawin ko dyan sa susunod, igaganon ko yung katulad nito. Pakita natin para hindi ko nababasa, hindi ako ma-interrupt. Ganito ang gagawin natin sa susunod pag ako nagla-live. Kaya lang, hindi ko na kayo masya-shoutout. Kasi yung pag-shoutout natin, sinisingit lang natin yun. So yan, dahil nandyan yung inyong mga katanungan, ang gagawin natin dyan, lalagay natin yan dito sa gilid. O yan, wala nang tanong. Yan, nasa gilid. Diba? Tinanggal ko yung inyong comment. So kapag ibinalik ko yan, yan.
Susunod ganyan ang gagawin ko para wala nang magtatanong habang tayo ay nagsishare. So, tsaka ko na lang yan babasahin kapag katapos na. Kasi mahirap po yan. Habang binabasa ko yung orasyon, may tanong kayo. So, hindi tayo makakarami niyan, di ba? Magiging ano tayo niyan, magiging pangit yung kalalabasan ng ating pagsisharing. Victoria Jackson is watching. Shoutout po sa iyo, madam. So, yan ang mga lods. Kopyahin nyo. Screenshot nyo. Orasyon ni Jesucristo sa sakit, Isos Cruz, Emibo, Kabit, Igpeya, Payon. Orasyon ni Jesucristo pagsaway sa taong matapang, Jesus, Salbo, Alsol, Erenpido. So, yan yung ginagamit mga lods. So, habang papalapit kayo dun sa matapang na tao na, halimbawa, nagsisiga-sigaan inuusal nyo na yan para siya ay lumambot sa inyo. So, yun mga lods, pati pagbanggit ay aanuhin natin. Ay babanggitin natin. So, yun, ilan na kayo, nakalima na, di ba? Mas mabilis makarami, no? Kung sunod-sunod. So, ito mga lods, ang ganda. 3. So, bali 8 na. Gagawin natin 10 yung orasyon na ipagkakalob ko sa inyo. So, kung lagi lang kayo nanonood, parami yung orasyon ninyo. Baka nakapuno na po kayo ng isang buong notebook kung isusulat ninyo. Parang isang libro na rin yan pag pinagsama-sama nyo. Kaya lang, chapsuy. Tawag doon chapsuy. Kasi iba-ibang mga libro yung ginagamit ko eh. Iba-ibang mga libro yung pinagkunan ko ng pagbibigay sa inyo ng ng orasyon. Pero ang importante dyan, may nagagamit kayo kahit na chapsuy yung gamit ninyo. No, sama-sama o halo-halo. Orasyon ni Jesucristo pangkaligtasan, Jesus, Sati, Alismin, Amen, Alleluia. So ito po yun. Ulitin ko, Jesus, Sati, Alismin, Amen, Alleluia. Orasyon ni Jesucristo pangkaligtasan. So yun po yun. Then dito po orasyon ni Jesucristo pamayapa ng nagagalit. So kung merong nagagalit, ano ba ito? Ang kati ng likod ko. Para may kumakagat na alien. Orasyon ni Jesucristo pamayapa ng galit. Ognam sas unam Josim Potomi. No, yun po yung dasal. Ognam sas unam Josim Potomi. Sa galit yan sa galit na tao, kung nagagalit yung biyanan mo, so para pumayapa yung galit. So ito yung nangihingi sa galit na biyanan Noong nakaraan, meron nangihingi nito. So ito po yung dadasalin nyo. Shoutout sa ating 53 viewers. Mapagpalang gabi sa inyo mga lods. Orasyon ni Jesucristo pang durog sa sakit. So medyo mahirap basahin. Pero madali lang to pagka binanggit ko sa inyo. So, orasyon ni Jesucristo pang durog sa sakit. Pakinggan po ninyong maigi yung pagbaybay ko sa orasyon dahil nakakalito. Iyub, Seus Saub, Eya, 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 E, Eya, Eya, E. So, yun po yung pinaka nito. Eya, 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 E. Then, Entuso, Noeus. So, ito po yung mga lods, yung mahirap na sinasabi ko sa inyo. Kaya pakinggan nyo maigi kung paano ko babasahin, no? Orasyon ni Jesucristo pangkaligtasan, Jesus, Sati, Alismin. Ano nyo na po kagad, screenshot nyo kagad. Jesus, Sati, Alismin, Amen, Alleluia. So, yan po, napakadali lang basahin. Orasyon ni Jesucristo pamayapa ng nagagalit. Ognam, Sas, Onam, Josim, Potomi. Yung orasyon ni Jesucristo pang durog ng sakit, ito na po yung mahirap basahin. Hindi po pwedeng basahin niya na Iyub. No, hindi po pwedeng ganon. Iyub, Seus Saub, Eya, 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 E, Entuso, Noeus. So, yun po yung tamang pagbanggit. Ulitin ko. Iyub, Seus Saub, Eya, 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 E, Entuso, Noeus. So, yun po yung tamang pagbanggit.
nawa ay nabaybay ninyo. Ganun po talaga, minsan may mga mahihirap na orasyon. Ito po yung may iyog na to. Pagka ganito yung mga ginagamit, pinagsama po itong 5 vocals, tapos yung gumamit ng X, ito naman po ay ox. So pinagsama dito yung 5 vocals at ox, kaya gumagamit ng X din yung isa. So malakas ito kasi 5 vocals na, may ox pa. So, hanap pa tayo. Baka meron pa. So ito yung sa pagpapagaling mga Lods, maganda to. Orasyon ni Jesucristo ng pagalingin ng may sakit na biyanan ni San Pedro. So nung ginamot niya yung biyanan ni San Pedro, ito yung kanyang ginamit na orasyon. Metam vocabo Deum nei patris in is verbum. Nang pabangunin niya ang babaeng may sakit. Orasyon ni Jesucristo ng pabangunin ang babaeng may sakit. So ito, mga paghihimala na to mga Lods. Mga magaganda na to. So dapat hindi na to ipinagkakalob, pero dahil nga yung pangako ko, so naka 8 na kayo kanina, ito yung pang 10 sa ipinangako ko sa inyo. So iyan. Screenshot nyo mga Lods. Orasyon ni Jesucristo ng pagalingin ng may sakit na biyanan ni San Pedro. Metam vocabo Deum nei patris in is verbum. Ulitin ko, napabilis yata yung pagbasa. Metam vocabo Deum nei patris in is verbum. Orasyon ni Jesucristo ng pabangunin niya ang babaeng may sakit. Adon masik kumi taletha kumi ha awe. So, yung binabanggit dito ay si Yahweh. Kung pwede nyo pong banggitin ng Yahweh, pwede ring Yahweh. Pwede rin pong ganun yan, mga Lods. Hindi po invalido yun. Dahil yung letter J ay nagiging Y. Kaya nga po, di ba, sinasabi ko sa inyo, yung Jesus nagiging Jesus, nagiging Jesus. Jesus. Es-e-sus. Jesus. So, pansinin ninyo, iba-iba yung pinagbabanggit ko, pero pare-parehong kaulugan nun na Jesus. No? Jesus. Jesus. Tapos, Jesus. Letter H yung ginamit. Meron namang Jesus o Jesus na tinatawag. J din ang ginamit. So, yun yung depende sa pamamaraan ng kanilang mga Latin na pinanggalingan. May Hebreo, may So, yun po, may Hebreo, may Greek, may Aramaic. So, iba-iba kasi yung pinanggalingan niya, mga Lods. Meron pang Latin na nanggagaling sa Espanya. So, Spanish Latin na tinatawag. Kaya po, nagiging iba-iba yung letra. Pero, iisa lang ang kaulugan. So, ito, mapapansin ninyo, Jesus Cristo. 'Di ba? Pero, dapat H yan. Pero, dito naman, may mapapansin kayo na I-E-S-U-S. So, ang basa ay Jesus. Kasi tama rin po yun. Depende po kung saan lugar nanggagaling. So, yun po yung dahilan kung bakit ito ay naging Yahweh. No? Yahweh. Pag binanggit Yahweh, pwede ring Yahweh, pwede ring Hahweh. So, depende po yan ang pinanggalingan niyang lugar. So, hindi po invalido kung ito ay gagamitin yung Yahweh. No? Pwede ring Yahweh, pwede ring Hahweh. So, hindi po invalido yun. Lahat po yun ay gagana. So, yun po yung kapaliwanagan doon, mga Lods, kung bakit ang mga letra ay nababago at akala nyo ay inililihim. Hindi po yun. Wala pong katotohanan doon. Ang katotohanan nito, ito ay nanggaling, halimbawa, sa lugar ng Greek, nagbabago. Kasi ang Greek, hindi naman gumagamit ng J. So, ang Hebreo pala. Ang Hebreo, hindi gumagamit ng J. Sa Greek, ang alam ko, gamit nila Y. So, yun po yung mga pagbabago. No, kaya akala niyo nililihim lang. Hindi po nililihim 'yon. Talagang normal 'yon. So, yun mga Lods, dahil na 10 na yung ating na ipagkaloob na orasyon,
Yun. Salamat dun sa nag-send po ng 60 star sa atin. So yun, mapagpalang gabi. Yun na yung 10 letra, 10 salita na ipinangako ko sa inyo, ay pakaingatan nyo yan dahil iyan po ay mga orasyon na nagmula sa ating Panginoong Jesucristo. Kanyang ginagamit na ipinamana niya sa kanyang mga apostol at iyan ay naitala, naisulat, naitago, then, naitago o naipreserve at iyon naman ay inilapat ng panibago sa libro kasi dati sa mga clay lang nakasulat yung mga yan o sa scroll, no, yung mga gamit natin noon, scroll, clay. So yung clay, yung parang mga bato na na inukitan. So yun po yun mga lods, yung mga lupa na pinatigas, yun yung tinatawag nilang mga clay na inukitan ng mga sulat. Then yun, nang nailapat dito sa letra natin na panibago. Nung una hindi maintindihan yung mga letra ng Hebreo, letra ng Aramaic, then translate na yan. So ayan na, nasa letra na ng alpabetiko. Kaya mas maintindihan natin at mas matututunan natin. So yun po yung sinasabi natin na pagsasalin ng mga salita. Kaya kuminsan hindi gumagana yung orasyon doon po sa nagsalin. No, yun po yung sinasabi natin. Kuminsan naman na isalin na yan, na itama, yung iba mga maloko, lalagay sa PDF, itatype sa PDF. Yung iba naman po hindi mga maluloko. Sa pagmamadali, nababago yung letra, nawawala na dun sa tinatawag na kombinasyon o sa daloy, yung tamang pagsulat o dun sa wasto na kinopya, no, nawawala sa wasto sa pagmamadali. Kaya po sabi ko po sa inyo, medyo mag-ingat kayo kung sa PDF nang galing. Dahil ang PDF ngayon karaniwan, ang dami nagbebenta ng PDF pero ang tanong, lahat po ba yan ay tama? So, diba? Bago mo yan mailipat o maisalin sa PDF, syempre, i-edit mo yan. So, tama, yung hindi ka ba nagmamadali sa pagkaka-edit mo. So, yun po yung sinasabing yung sinasabing kung bakit nagkakamali dun sa kanilang ginagawa. So, yun mga lods, bukas dahil araw na naman ng Biyernes, gamutan na naman tayo. Punta dito yung mga magpapagamot. Agahan nyo lang. So, kung aagahan ninyo, no, pag sinabi pong maaga, hindi po alas 10, hindi rin alas 11. No, hindi rin alas 2. Pag sinabing maaga, iyan po ay sa tingin natin, alas 8, pwede na. No, gising na kami niyan, alas 8. So, punta kayo rito. Wag naman po yung alas 4 ng madaling araw na sigaw na naman kayo ng sigaw dun sa labas ng gate. May natutulog pang mga kapitbahay. Iba ka naman po, mabarangay din pati ako sa pinaggagawa po ninyo. Buti na lang ang mga tao rito nakakaunawa. No, buti na unawaan nila tayo na kayo yung mga pupunta rito ay may sakit. Pero tandaan po natin sa kagustuhan ninyo ng kagalingan kung makakabulabog naman kayo ng kapitbahay dito, meron naman pong upuan dun sa labas ng gate. Upo muna kayo dun. Kapag nakita nyo nagbukas na ng pinto, tsaka na po kayo pumasok. Respeto sa taong nagpapahinga rin. Hindi lang po sa amin, maging sa aming kapitbahay. So ganun lamang po mga lods. At nawa, yung mga pinagkaloob ko na orasyon ay magamit ninyo ng wasto at tama sa inyong mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Lalo na yung kanina, yung sa swerte. No? Lagay nyo yun sa ilalim, sa likod ng pinto. So sa mga bago pa lang na nanonood ngayon, i-replay nyo na lang. Pwede naman pong i-replay para mabasa ninyo at makopya ninyo yung mga orasyon. So yun lamang po sa mga subscriber ko naman sa YouTube channel ko, no, sa aking YouTube channel. Ang tanging masasabi ko lang po sa inyo, kung hinahanap ninyo kung saan ako matatagpuan, nandito po ako sa Antipolo. Ang aking address ay Kogyo Gate 1, Kamandag 2, Barangay Mayamot, Antipolo, Rizal. No, nasa Kogyo po kami. Kogyo Gate 1, Kamandag 2, Barangay Mayamot, Antipolo, Rizal. Ang cellphone number ko 0956-022-6467. So, dun nyo ako makukontak sa lahat ng nasa YouTube ko, no, sa mga subscriber, naghahanap sa akin kung paano ako matatagpuan. So, paulit-ulit ko yung sinasabi. Pag nanonood kayo ng video, tapusin ninyo. Kasi lagi ko naman binibigay yung address ko dyan. Cellphone number. Kung hindi ko pa kayo naka-add sa aking YouTube, sa aking Facebook account. So, ang main account ko ay
main, no? Main, ibig sabihin, laging ginagamit o active account ko. Hanapin nyo po yung may 22k followers. So, yun po yung lagi kong ginagamit. Ito po yun ngayon, yung may 22k followers. Yung ibang Commander Leon na gamit ko, nakakaunti lang yung mga friends, saka follower. Hindi ko po yung ginagamit. Backup account lang yun. Kung ngayon, may makita kayo na Commander Leon Kilat, no, hindi po ako yun. Scammer yun. Ginaya po yung account ko nung Commander Leon Kilat. Ulitin ko ha, Commander Leon Kilat. Hindi po ako yan. Tapos yung Commander Leon Cage Warrior. Basta mababasa nyo, may Cage Warrior pa. Kung ano nung mga pinagsasabi nitong mga kabugukan nito, mga makapang-iskab lang. No, gagayahin yung account natin. Pero para hindi kayo magkamali, hanapin nyo yung Commander Leon 22k followers. Yung may 22k follower, pag nakita nyo yan, yan po yung legit. No, legit din naman yung ibang mga account ko, kaya lang hindi ko ganong ginagamit. Pinamba-backup ko lang just in case na may maging error o problema dito sa aking main account. May kita nyo naman yun, yung ibang account ko, nagla-live ako dun eh. So, pag naaktuhan nyo na nagla-live, so, yun po yung ano ninyo. May kita nyo, ay, tunay to, naka-live si Commander eh. So, yun. Yun mga lods, ingat-ingat kayo palagi, at mapagpalang gabi sa inyo, bukas gamutan, no, sa mga nagtatanong ng mga gamit, yung bibili ng mga gamit. So, usap na lang tayo, PM na lang tayo, huwag na natin pahabain dito. Ingat-ingat kayo palagi. God bless you more mga idol. Sign out na po tayo.